Kaya po, mabinamahal tayo po narito na sa pinakamahalagang yugto natin po malagawain. Ito po ang pagkikinig ng salita nating pinakamamalapang Sus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita nating pinakamamalapang Sus. Dadalhin po ng ating mangaral ang ating beloved preacher, beloved Joey Mansera. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Sus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher. Hallelujah. Ating beloved brother Paul Mansano. Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the prayer of our dearly beloved Pastor Evangelist Will Distrada Almeida, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and our Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect, and we will always remember and cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to all the beloved Almeida family. Amen. To our beloved preachers, ating beloved brethren, especially our beloved visitors, welcome to the royal family of God. From the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6. Deuteronomio 31:6. Amen. Deuteronomy chapter 31, verse 6. Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 31, versikulo 6. Kayo magpakalangas at magpakatapang. Huwag kayong matakot o mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iwan, ni pababayaan kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo po ay nasa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ang nais ng ating dakilang Diyos, ang bawat isa sa atin, sabi, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos, siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Sa panahon natin ngayon, talaga pong marami ang nag-aalala. Nandiyan ang mga virus, nandiyan yung patuloy ang giyera, mga minamahal ko. Nandiyan ang kaguluhan sa bawat bansa, mga minamahal ko. Marami po ang talagang nadidepress na. Tila baga wala ng katotohanan ng paglilingkod nila sa kanilang relihiyon. Ngunit dito sa ating banal na gawain, makatotohanan ang ating paglilingkod dahil tayo po ay laging nagtatagumpay. Sumasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ka. Sa tunay na anak ng Diyos, kailangang matapang tayo. Katulad ng ating dearly beloved pastor, talagang matapang na ipinangaral ng salita ng Diyos. At tayo po ang nakinabang sa tunay na pangangaral kung saan tayo'y naging matatag sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasama natin. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi niya tayo pinababayaan, mga minamahal ko, kaya lang, huwag tayong magpabaya. Kailangan sundin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, dito po sa susunod na talata, unang Pedro,
Kabanatang 5, 8 at 9. First book of Peter, chapter 5, verse 8 and verse 9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata po ay 8 at 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap na ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Nung wala pa po tayo dito, mga minamahal ko, actually kakampi natin yung kaaway ng Diyos eh. Naglilingkod tayo, pakunwari, gumagawa ng kasalanan, ngunit salamat sa Diyos. Dahil sa mga pagsubok, tinawag tayo sa himalang kapamaraanan. May karamdaman, may mga problema, ngunit narito tayo. Sa panalangin ng propeta ng Diyos, tayong lahat sa pag-aayuno, sa pagpapagal, na patuloy na ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, tayo'y lubos na pinagpala. Kaya bawat isa sa atin, mga memahal ko, ang sabi po, kayo'y maging mapagpigil at mangagpuyat. Ibig sabihin, babantayan natin ang ating kaligtasan. Dahil ang iyong kalaban na dyablo, gaya ng iyong umuungal, ay gumagala, humahanap ng masisila niya. Ang kaaway na natin ngayon, yung dyablo, mga minamahal ko, binabantayan tayo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, na siya'y labanan yung matatag. Sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasan sa libutan. Kaya yung hindi pa naglilingkod dito, mga minamahal ko, dadanas talaga. Dahil ng kahirapan, pagsupok, mga minamahal ko. Ngunit ikaw na tinawag dito sa banal na gawain, ang sabi ng banal na kasulatan, we must fight a good fight of faith. Ipaglalaban natin na ang Diyos dapat ang masunod sa ating buhay upang panlingkuran natin siya ng buong katapatan. Amen? Praise the Lord. Laban ng spiritual po. Kung may nagaganap na gyera, mga minamahal ko, sa atin, spiritual battle. Kung paano ka magiging matatag dito sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailangang matapang ka. Lalabanan mo ng tahasan ng dyablo. Kaya tayo, tinuruan tayo dito eh. Kung paano mag-rebuke. Mga minamahal ko, sa oras na pangangailangan, mabilis mga minamahal ko, manalangin ka, magsisi sa pangalan ng Jesus. Armas, hindi tatalab talaga. Sa pangalan ng Jesus, lahat ng uri ng gawa ng kaaway ay nagsisilayas. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay mapalad sa lahat ng mapalad. Tinanggap natin ang banal na Espiritu. Ang sabi ng banal na kasulatan, pag sumasayo na ang banal na Espiritu, nasa iyo na ang kapangyarihan. Ikaw ngayon magiging buhay na patotoo na pagka ikaw ay sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, nanginginig ang dyablo at lahat ng kanyang kampon. Sila mismo nagsasabi, hindi namin kaya ang taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na-experience po namin yan, mga minamahal ko, dahil yung mga demon possessed na ipinag-pray, iba't ibang sekta at denominasyon, ano sabi ng dyablo? Hindi nyo kami kaya, kakampi namin kayo. Ngunit nung dumating ang ebanghelyo ng kaligtasan na pinapangaral ng propeta ng Diyos, mga minamahal ko, pagpupuri pa lang sasabihin ng mga espiritu, tama na, hindi namin kayo kaya. Aalis na kami sa katawang taong ito. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya tinanggap natin ito yung kapangyarihan.
For the kingdom of God is not in word but with power. Ito ang laging ipinapangaral ng ating dearly beloved pastor. Totoo naman talaga eh. Sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, mga minmahal ko. Kaya nga, tungkulin natin na ibigay ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hebrews chapter 12 verse 28, atin pong basahin. The book of Hebrews chapter 12, verse 28. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Dito po sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 28. Kaya sa pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamagitan ng ito, ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod ng kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Tumanggap na tayo na isang kahariang hindi magagalaw. Nagkaroon tayo ng biyaya. Sa umagitan nito, ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Yun ang kinatatakutan natin. Yung ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi natin masuway ang kanyang kautusan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun po ang pagkatakot natin sa Diyos na lumalang sa atin. Ngunit, sa kaaway ng Diyos, hindi tayo takot. Matapang tayo, mga minamahal ko, kaya nga naglilingkod tayo ng kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon dahil alam natin na ang lahat ng biyaya ay makakamtan natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, Peter, upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Yan ay totoong nagaganap sa atin, mga minamahal ko. Kaya taas noo, tumatayo tayo, ipinatutotoo natin ang kabutihan ng Diyos, na ang Diyos natin ay dakilang manggagamot, na ang Diyos natin siya nagbigay ng kapayapaan sa atin, nagbago ng buhay natin, higit sa lahat, yung kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Kaya ang paglilingkod natin, mga minamahal, kailangang sincero tayo. Hindi nagpapabiro ang Diyos, mga minamahal ko. Dahil ang nais ng Diyos na ang bawat isa ay totoong magtiis hanggang sa wakas upang maligtas. Amen? Praise the Lord. Ngunit, sinasabi ng banal na kasulatan, may mga ilan lang naman po ito na talagang imbis na imbis na pasulong ang paglilingkod, naging paatras, paurong, mga minamahal ko. From the book of Jeremiah, chapter 7, verse 24. In the book of the prophet Jeremiah, chapter 7, verse 24. But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. First book of the Corinthians, chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dito po sa Jeremias Kapitulo 7, 24. Ngunit hindi nila dinig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pamamatigas ng kanilang mga kasamang puso ay nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Amen. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, ang talata po ay 58. Kaya nga mga kapatid kong binamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Nakakatakot na bagay ang maluglag sa kamay ng Diyos na buhay.
Kaya pag sinimulan natin, narito na tayo sa buong katotohanan, tatapusin natin to hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso ay nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sons of God, march forward. Kaya ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, sinasabi ng banal na kasulatan, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya narito tayo upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Upang patuloy sa mga turo at aral ng ating dearly beloved parents in the Lord. Mga minamahal ko, at tayo po ay lubos na pagpapalain kung tayo po ay magiging matatag. Hindi ka dapat makilos anuman pong kalalagyan ng mundo nating na habang tayo nandito sa mundo. Lagi tayong sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang lalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong magawa sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, mapalad po tayo. Yung tunay na aral, tunay na pag-ibig mula sa atin pinakamamal na Panginoon ay sumasa atin. Mga minamahal ko, may mga nauna na kinuha ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, sabi nga, for me to live is Christ and to die is gain. Pero napakaganda. Kukunin na ng mahal na Panginoon, nandun pa rin yung pag-alala niya, kailangan makapagbigay ako sa gawain. Kaya, yung ari-arian ko, 50%, pag naibenta nyo, ibigay sa church. Lahat magsabing, praise the Lord. Kinuha na ng mahal na Panginoon, pero alam niya na patuloy ang misyon ng pagliligtas, ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon upang marami pang maligtas. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan ang mga wise na Kristiyano. Mga minamahal ko, iiwanan mo rin lang ang kayamanang ipinagkaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon, mga kailangan mapakinabangan. Amen? Mas lalo siguro, pagka yung mga mayayaman na kukunin na ng ating mahal na Panginoon na pinagyaman dito sa banal na iglesia, yung kayamanan ko, gamitin para sa pagliligtas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating huling talata, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Amen. The first book of the Corinthians, chapter 15, verses 1 and 2. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory which I preached unto you, unless you have believed in vain. Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Ngayon, ipinatatalas sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa iyo aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Dito po sa 2. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Salvation is the greatest matter of importance. Kaya nga, ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen?
Kaya nga binabanggit natin, we always remember and cherish the blessed preachings and memories of our dearly beloved parents in the Lord. Dahil malaga po yan, na ikaw at ako ay narito sa mundo nating kinagagalawan upang ipagpatuloy ang misyon. The mission is still the same. Yan ang katotohanan. Kung bakit narito tayo, binibigyan ng buhay, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang pangangaral na ating natutunan, ito'y gagamitin pa natin para sa kaligtasan ng marami pa upang maging buhay na patotoo na meron ngang Diyos na nagmamahal. Merong Diyos na ang bawat isa ay nais maligtas. Ang ating mga mahal sa buhay, alalahanin natin, ipag-pray po natin sila. Ihayag natin ang kabutihan ng Diyos. Ito'y ipinangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord. Tinawag tayo sa magkakaibang panahon. Ngunit nasa atin ang tunay talagang aral na talagang ito po ay napakinabangan natin. Pinagpala tayo physically. Amen? Materially, idinagdag lahat ng ating mahal na Panginoon. Pa-increase po rito ang mga kapatiran dahil nagtatapat sila. Sa lahat ng bagay, mga minamahal ko, higit sa lahat, yung pagpapalang spiritual. We're on the last days, mga minamahal ko. Biblia na, nakasulat na dyan ang lahat na magaganap. At totoo pong lahat ay nagaganap na. Maging ang ating kapanahunan, mga minamahal ko, talagang hindi natin alam. Kumbaga sa this is survival na po sa huling panahon. Ngunit, tinitiyak natin yung mga na-save sa Jesus Miracle Crusade kung magiging matatag na ang salitang ipinangaral ng ating dearly beloved pastor, isa sa puso natin, isa sa gawa natin, gagampanan natin ang tungkulin natin bilang mananampalataya. Kung ano man ang pagkatawag sa atin, lahat-lahat na ibigay na natin sa ating pinakamamahal na Panginoon at tinitiyak natin pagtatagumpay, ang ating pagtatagumpay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, if you keep in memory what I preach unto you, yun ang nais ng ating dearly beloved parents in the Lord. Nandyan ang beloved children, beloved family, na talagang naroon po ang kanilang taos-pusong pakikiisa, taos-pusong pagmamahal sa bawat kapatiran. Tingnan niyo po, buong pamilya, ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, magmula pinakabata hanggang, makita mo, puro instrumentalist, choir, lahat-lahat na mga minal, upang sundan natin ang kanilang mga yapak, upang tayo'y maging matatag sa huling panahon, mga minamahal ko, na sinasabi po sa unang talata na ating nabasa, ang nais po sa huling panahon, bawal po yung mahina. Kailangang malakas tayo. Sabi, kayo'y magpakalakas, magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. Kahit sa ibang bansa, mga minamahal ko, 4 years ago, kung yun nabalitaan, narinig yung patotoo, isa pong baby na mamamatay na, major operation ang naganap doon sa dako ng Dubai, at narito po ang kanyang beloved father, nagbakasyon, ating beloved brother Noel. Amen. Hallelujah. At ang kanyang pamilya, beloved wife, ang kanyang panganay, at yung baby, si Baby Cosette. Ito po yung miracle baby, mga minamahal ko. Nandoon sa ospital nung panahon na yan, I think that was 4 years ago. Mga minamahal, talagang critical ang lagay. Delikado. Mga minamahal ko, talagang yung mga bituka, nabubulok, wala ng pag-asa. Ngunit, salamat sa ating mahal na Panginoon. Biglang nag-ring ang cellphone ko through messenger. Nag-usap kami. Mga baguhan sila. Ang sabi ko sa kanila, magpakalakas kayo at magpakatapang.
Jesus Miracle Crusade, ito'y nasa buong katotohanan. Ang gagawin nyo lang, dumalo ng dumalo, huwag a-absent, pagpapalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, nakasurvive ang kanyang malnak. Nandyan po siya, si Baby Cosette. 4 years old na. Totoo po, pinag-ingatan, binigyan ng kalakasan. Nung tinanong ko ano bang operasyon ginawa, isang 1 meter ang tinanggal doon sa bituka niya. Pinutol yun. Grabe, no? Pero mas grabe ang himala ng Diyos. Pinalusog ng ating mahal na Panginoon, 4 na taon na ang nakakalipas. Ang pinakamatinding himala doon, ang tawag nila dyan sa Dubai, 6,000 pesos, miracle baby. Kasi yun ang babayaran 6 million pesos, miracle baby. 6 million nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito sila, masayang pamilya, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Be strong and take courage. Huwag tayong matakot sa huling panahon. Dahil tayo po ay totoong mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan.